So first, meron tayong HDMI cable. Next is yung power cable niya ata. Ito. And then, meron ding remote control. And then, itong monitor mismo. Ito yung monitor. Ano mga position. And then, meron din siyang kasamang mga screw. So, ito mismo yung body ng projector. So, as you can see, meron siyang physical button aside from yung mga buttons dito sa sa remote control. So, dito, first, meron tayong power button. And then, itong second, hindi ako sure. And then, yung third naman is meron siyang back button. And then, yung pang-apat is yung OK button. So, dito naman sa side na to is meron tayong mga ports. So, first, meron tayong AV ports, USB port, and then yung HDMI port. Ito, hindi ako sure kung ano to, IR. And then, yung last naman is meron tayong audio jack, or dito yung linalagay yung mga headset natin. And then dito, para siyang dalawang speaker, pero parang isa lang yung speaker. Hindi ko alam kung para saan to, pero parang hindi siya speaker kasi wala siyang mga butas. So parang isa lang yung speaker niya. And then dito naman sa pinakababa is meron tayong power port. So dito sinasaksak yung power cable. And then dito naman sa side is meron tayong dalawang fan. Both side ay merong fan. So pag open nyo pa lang ng projector na to is nagsa-start na agad yung dalawang fan at mafe-feel nyo rin na medyo mainit na rin siya. And then dito naman sa harap is meron tayong dalawang parang lens ata to. Hindi ko alam kung ano to, baka sensor, pero ito is lens to niya. So ngayon naman is i-try natin itong i-turn on. So first, kunin nyo itong power cable. And then, dito sa likod, isaksak nyo itong medyo mahirap na siya. Okay. And then, isasaksak nyo siya. Then kailangan nyo rin i-click tong power button. Pag nag-start na yung fan, it means naka-on na siya. So, if bago nyo pa lang siya nagamit, so once na na-turn on nyo na siya, kailangan nyo siyang i-set up. So first is kailangan nyo siyang i-set up yung language. It's either English or Tagalog. And then kailangan nyo rin siyang i-connect sa Wi-Fi nyo. So home Wi-Fi nyo. And then ito na dito rin pala, pag as you can see medyo malabo siya. So kailangan nyo i-click tong focus button. Once na na-focus nyo na, medyo luminaw na siya. So punta lang kayo sa dito sa settings. And then i-click nyo Wi-Fi. Once na naka-connect na siya, it means pwede na kayong mag-YouTube. So, i-try natin mag-play ng isang video. Kanyang buhay sa mundo, maaari mong mabisita sa bansang Israel. So, ngayon naman is try naman natin ng walang ilaw. Kasi medyo malakas yung ilaw.
So as you can see, ito siya pag merong kung saan siya walang bininyagan. ilaw. Ang bayan kung Ngayon naman is i-flash ko yung specification ng projector na to. Yan. Yan. So just in case wala kayong internet connection or wifi, so pwede nyo siyang i-connect sa laptop at cellphone nyo. So sa akin, nung trinay ko siyang i-connect sa MacBook ko at sa iPhone ko, hindi siya gumana. Pero base din sa manual, pwede siyang i-connect sa laptop at cellphone. Pero siguro sa akin mali lang yung pagkalagay ko. Pero meron din kasi ako mga pinanood ng mga videos na gumamit sila ng Vino projector, gumana. So siguro mali lang yung pagkalagay ko. And then aside from laptop and cellphone, pwede nyo rin siyang i-connect yung USB flash drive. So